558 DZXL. Sa inyo na ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab na mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakang Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalakab Vlog! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayaring na nakakagimbang at mga nakakatawang pansin eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab na mga balita sa DZXL 558. Naglalagablab na mga balita. Ako si Buddy Obera. Juan de la Peña. Panahon muna tayo mga kasama. Bumilis po ang bagyo si Isang matapos maglandfall sa Estagno Point ng Isabela. Ang sabi ho ng Pag-asa, taglay po rito yung lakas ng hangin na 55 km per hour malapit sa gitna. Kumikilos siyan papuntang Hilagang Kanluran sa bilis na 22 kph papunta sa Balintang Channel. Nakataas ho yung signal number 1 ngayon sa mga sumusunod na lugar, Ilocos Norte, Apayao, Cagayan, kasama na ho yung Calayan, Babuyan Group of Islands, at Batanes Group of Islands. Samantala, palalakasin pa rin ni Isang habagat. Ayun pong southwest monsoon na siyang magpapaulan sa Metro Manila, ilang bahagi ng Luzon at maging sa Visayas. At inaasahan bukas ng hapon, lalabas ng Philippine Area of Responsibility si Bagyong Isang. Naglalagablab na mga balita. Dahil sa walang tigil pa rin pagbuhos ng malakas na ulan, hindi na rin madadaanan naman ng mga motorista ang ilang lugar ho sa Maynila dahil sa naranasang pagbaha. Ayon sa District Tactical Operations Center ng Manila Police District, hindi pa maaaring madaanan ng mga light vehicle sa magkabilang direksyon ng Arpapa patungong monumento. Maging ang kalye sa may Arpapa, Rizal Avenue at Simon Maceda sa Sampaloc ay not possible rin ho sa sasakyan. Dahil mataas pa ang level ng tubig doon na lagpas-tuhod. May mga lugar din sa Maynila na hanggang kalahating gulong ng sakyan ang baha tulad sa paligid ng Paco Park sa Paco, Escoda Street at ilang bahagi ng B2 Cruz papuntang Osmeña Highway. Sa lungsod naman ng Quezon, nagkaroon ng banggaan pa sa harapan ng City Hall. Busod pa rin ang biglang buhuso na malakas na ulan. Dahil dyan, naapektuhan ang daloy ng traffic sa lugar, partikular sa elliptical road area. Napayuhan naman ng mga residente na maging alerto, maging mga motorista na maghanap muna ng alternatibong daan para hindi maipit sa traffic. Yung dalawang batang natagpuang patay sa isang sasakyan dyan ho sa may Taguig na aksidente. Ayon sa pulisya, may report si Joy Sadra. Joy, si radyo mo. Naniniwala sa City Police maaksidente ang pagkamatay ng dalawang bata sa Barangay Wawa, Taguig City. Ayon kay Taguig Police Chief Senior Superintendent Felix Arthur Asis, posible nga na-trap sa loob ng abandoradong kotse sina James Naraga at Dana Benaflor na kapwa na sa state of decomposition na. Sa kabila nito, inihayag ni Asis na hihintayin pa rin nila ang resulta ng autopsy ng NBI bago ikonsiderang sarado na ang kaso. Sa susunod na linggo, inaasang ilalabas ng NBI ang autopsy report. Marso pa na paulat na nawawala sina Naraga at Benaflor. Kasama mo sa Southern Metro Manila para sa DZXL 558 Choice Adra, Tatak RMA. Sinayaan po makasama ni Secretary Laila De Lima ng DOJ yung paglulusad ng Walk for Justice para sa mga person with disabilities o PWD sa Quezon City Hall kanina umaga. Sa interview ng DZXL, sinabi ng kalihim na mahalagang malaman ng mga may kapansanan ang kanila pong kahalagahan at karapatan sa lipunan. Ayon kay De Lima, layunin ng programa ito na ipabatid sa publiko kung paano sila dapat pakitunguhan o tratuhin naman na maayos. Now, ito Walk for Justice, this is specifically important at lalo ng DOJ kasi ang chairman ngayon ng celebration. Marami tayong mga kababayan ng mga PWDs, pero there are not enough protocols, there are not enough mechanisms na address yung kanilang mga legal needs. Now, kaya nga isa sa mga activities namin kanina, linaunch namin yung manual for prosecutors, know how to properly deal with PWDs with cases before them. Naglalagablab na mga balita. DZXL Bulat Palaro. Tuloy nang iiwan ni People's Champ Manny Pacquiao ang pagboboxing sa oras na mapabagsak siya ni Brandon Bambam Rios. Yan po naging kasunduan ni Pacquiao at Chief Trainer Freddie Roach. Kaugnay sa kauna-unahang pagkakit ng Filipino World 8 Division Champion sa boxing ring matapos ang dalawang magkasunod na kabiguan ng 2012. Ayon kay Roach, hindi pa niya nakita ng hihina ang 34 anyos na Sarangani Congressman. Gayunman, tiwala po siyang susunod ang pambansang kamao sa nilang naging deal.
Tatanda na talo nga si Pacquiao kay Timothy Bradley Jr. by split decision noong July 9 bago napatumba naman ni Juan Manuel Marquez sa 6th round sa nilang ika-4 na bangga noong Desyembre 8. Nakatagdang magsalpukan sina Pacquiao at trio sa isang non-title welterweight fight sa Nobyembre 23 sa The Venetian sa Macau, China. DZXL Showbiz Balita. Yeah, it's Dito me. siya. Loli Showbiz. No. Hello, everybody and every wang. Ready na raw ako. Oo, ready na ako. It's me, Loli Paparapapap. Ay, ready na rin si Solen Yusuf sa pagdating ng mga mas malalaking project sa kanya. Malalaki ha, sabi ni Solen. Willing siyang gumanap na tibo at makipaghalikan kay Carla Abellana kung magkakaroon daw ng project na kailangang magdikit yung kanilang mga labi. Nagagalingan kasi si Solen kay Carla sa pag-aarte nito, hindi sa labi nito. Lalo pat isa ito sa bida ng Becky serye na My Husband's Lovebird. Lover. Ay, wala raw kasing si Carla sa kahit anong role na pwedeng gawin nito. Kung ang role daw na ibibigay kay Solen ay tomboy, hindi na siya mag-aalinlangan pang gawin ang kissing scene sa kapwa babae. Basta si Carla ang kanyang makakasama. Ang hirit pa ni Solen, nagkaroon na raw siya ng mild nudity sa pictorial, kaya okay lang sa kanya nagambara ng mas nakaka-challenge na role. Basta may matututunan siya. Aba, may ma-enhance pa ang kakayahan niyang umarte. Hindi naman pag-aarte yung kissing di ba? Hindi pag-aarte yung pag-nude. Oo. Yung kagalingan sa pag-aarte, nasa acting mo yan. Di ba? Yung dialogue mo mahaba-haba. Mag-practice ka. Oo, it's me, Lollipop, Lollipop. Thanks, Wally. Pag nangyari yan, makaganti na si Lali kay Vincent. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Dito na ho siya mga kasama. Si Jenny. Pals! Magandang afternoon po sa inyo kasamang Bari at Uwe. Yan. Eto nga, sa Washington, inaresto ang isang lalaki pagkatapos nitong mag-gate crash sa isang birthday party. Ang estranghero raw na ito ay kumain ng pizza at kumuha ng 2 balloon animal na ikanababahala naman ng mga magulang ng 8-year-old birthday celebrant. Wala raw itong suot-suot na pangtaas at mga sapatos at nang sinubukang paalisin, tumanggi pa raw ito. Para makasigurado ang seguridad ng mga magulang, agad silang tumawag ng pulis upang ipaaresto ang lalaki. Nang matagpuan ito ng mga otoridad, nagkaroon kaagad ang mga ito ng ideya na nasa impluwensya ito ng alak o drugs. Nang inaresto ito, hindi pa rin naawat ang naturang lalaki at tangay-tangay pa rin ito ang slices ng mga pizzas at 2 balloon animals. At yan ang aking balitang panghimagas kasama mo sa DZXL News Center. Ako po si Jenny Taos, kasi talbog silang lahat. Tatak, RMN. Thank you, Jenny Taos. Talbog silang lahat. Good afternoon. Si at wala pala si ano to? Si Miss Great. Si Kwan, yung may partner si PB. Si PB. Yan, ang may announcement lang, yung 7th HR and Training Congress at Asia HRD Summit 2013, Pathways to Success ang title niyan, para dun sa mga corporate professional, yung mga nasa HR, mga executive dyan, para ma-develop at ma-manage ang inyong mga talento. Ay subukan hong mag-attend dito August 28 to 29, SMX Convention Center, Mall of Asia Complex, Pasay City. For more info, tawagan at puntahan ang website ng Arriva Events Management, www.arriba.com.ph.
O kaya tumawag sa 895-8058 o 895-9527. Yan po'y handog rin ng DZXL at ng RMN News Nationwide. Approve. Congratulations, may isang winner sa Lotto 642 kagabi. Opo, 9 million plus ang 9 kanya na million. panalunan. Ayun. Isa lang Laki-laki. siya. Oo. Balato naman dyan. Tuloy lang ho ang pag-test. Super Lotto kagabi, walang nanalo. Yan. Tuloy lang ho ang pag-test ninyo para laging pusong panalo. Ha? Tama. Makatulong tayo. Pagkatapos yung tumaya mamayang hapon, mga mister na mahilig dyan, pumila. Ay, tataya din yan. Dapat meron din kayong pasalubong para kay Mrs. Pag-uwi nyo, ha? Para hindi umatras, di umayaw sa bawat laban, mag-Robust. Dahil astig ka sa Robust, available yan sa Mercury Drugstores, Watson's, Generics Pharmacy, Generica SM at Rustan Supermarkets at all leading drugstores nationwide na supermarkets yan. Nationwide. Thank you. RMN News Nationwide, ha? Bukas ulit ang umaga. Dire-diretso na po kami. Kayo rin. Sa pananghalian nyo, tingat lang sa biyahe. Naglalagablab na balitang tatak RMN yung napakinggan sa DZXL 558. Ngayon tanghali ho ng Miyerkules, July 17, 2013. Sama nyo, Serbisyo Publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay, ako si Buddy Obera. And from the city of Samboy, it's el primo hermano Weng de la Kami Peña. po lahat sa DZXLI. Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Dito lamang sa Unang Pihit, DZXL 558, ang bagong kasama mo. Sa tindahan, suwabe sa